Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sa palagay ninyo, ano yung sinabi ko? Alam nyo, nasabi nyo, bakit? Pamilyar sa inyo. Sila ang banal na Trinidad, the Holy Trinity. Alam natin, dahil tayo ay naniniwala. At naniniwala tayo dahil ito ang ipinapahayag ng Biblia. Ngunit, kung ating babasahin ang buong Biblia, cover to cover, hindi natin makikita saan man na binanggit ang salitang Trinity o ang banal na Trinidad. Ngunit, tayo ay naniniwalang merong Trinity. Tama po ba? Ang salitang Trinity ay unang ginamit sa Kristyanismo noong ikalawang siglo, 2nd century. Sa pamamagitan ni Tertullian, kilala niyo po si Tertullian? Isa po siyang theologian. Siya ang nagbigay paglalarawan sa banal na Trinidad. Siya ang nagbigay ng malawak na kaunawaan sa una, substantia, tres personae. Ibig sabihin, isang substansya, tatlong persona. Doon po siya unang ginamit. Year 155. Ilang years nang nakakalipas. Bagaman, hindi natin ito nakikita sa Biblia ngayon at hindi ito ginamit sa Biblia, ito ay nakaugat. Ang konsepto ng banal na Trinidad ay nakaugat sa buong kasulatan ng Biblia. Yung konsepto o yung kaisipan ng banal na Trinidad ay hindi po nagmula lamang kay Tertullian. Ito po ay nagmula sa pundasyon ng Biblia na binigyan lamang ni Tertullian ng kahulugan. At si Tertullian ang ginamit upang ito ay gamitin sa Kristyanismo. Kaya po maraming tao, maraming sekta, o maging mga simbahan ang hindi kumikilala at tumatanggap sa banal na Trinidad. Dahil sa simpleng dahilan, hindi nila ito nakita o nabasa sa Biblia. May paniniwala ang iba na ang Ama lamang ang Diyos. Ang iba naman, ang anak lang ang Diyos. Meron pang paniniwala na sa lumang tipan, ang Ama lang ang kumikilos. At doon sa ibang paniniwala, sa bagong tipan o sa mga ebanghelyo, ang anak lang ang kumikilos. At mula sa libro o sa aklat ng mga gawa at sa hanggang sa panahon natin ngayon, ang Espiritu Santo lang ang present o ang makikita o ang kumikilos. Yan po ang kanilang mga paniniwala. At hindi ito ang ating paniniwala. Dahil tayo ay naniniwala sa ipinahayag mismo ng Biblia na ang banal na Trinidad ay naroon na simula pa lang noong una. Naroon na noong likhain ang buong sangnilikha. Naroon sila noong si Kristo ay isilang, si Kristo ay mamatay, si Kristo ay muling mabuhay. Naroon sila noong panahon ng Pentecost hanggang sa ating panahon ngayon, narito sila. Present sila. Ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Yun po ang paniniwala natin dahil yun ang ipinahayag nila sa Biblia. Ipinakita nila na meron silang iisang katangian, iisang kalikasan, iisang layunin, na sila ay may pagkakaisa sa kanilang kalooban,
At higit sa lahat, sila ay ang pinakadakilang larawan ng walang hanggang komunidad ng pag-ibig. At ito ang ating tinatanggap, ito ang ating paniniwala. Kaya nga po tayo isinusugo ng Panginoong Hesus. Sinabi niya sa ating ebanghelyo, humayo kayo sa lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, bautismuhan niyo sila sa ngalan ko. Tama po ba? Sinabi bang sa ngalan ko lamang? Sinabi niya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ipahayag sila. Bautismuhan sila. Turuan sila. At paano natin ito magagawa? Paano natin ito magagawa? Tayo ay kinakailangang maging isa sa atin din pong layunin. Tayo ay maging kaisa ng banal na Espiritu, ng banal na Trinidad. Tayo rin ay magtaglay ng kanilang katangian, ng kanilang kalikasan, na tayo rin dapat isinasabuhay natin ang kapayapaan sa ating kapwa. Tayo ay namumuhay ng may pag-ibig sa bawat isa, ng may payak, in perfect harmony sa bawat isa. Bilang tayo ang bayan ng Diyos, pamilya ng Diyos, simbahan ng Diyos, katawan ni Kristo sa mundo, yun po ang ating orihinal na disenyo. Yun po ang ating orihinal at tunay na pagkakakilanlan. Bakit? Dahil sa Genesis, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating imahe, ayon sa ating wangis. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, sa wangis ng banal na Trinidad. Tayo ay larawan ng walang hanggang komunidad ng pag-ibig. Kaya kung hindi tayo umiibig, hindi kayo umiibig, kaninong larawan kayo? Kaya yun po ang malaking hamon sa atin bilang mga Kristiyano, yun ang pinakamisyon natin. Maging larawan tayo ng banal na Trinidad sa mundo. Kung ang banal na Trinidad ay ang imahe ng pag-ibig, ng kapayapaan, maging ganun din po ang ating buhay. Amen? So ulitin ko. Ibahin natin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Anong ibig sabihin? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tayo po natin magsitayo.